Bakit tayo nandito ngayon? It's simply because doon sa mga pinangako ng Panginoon sa atin, talagang kabutihan niya, naiingatan niya tayo, despite ng ating mga napakaraming pagkukulang. Pero ang Lord, ito pa rin tayo. Binibigyan niya ng pagkakataon. Ito po ay dahil sa kanyang ipinangako sa atin. Ipinangako sa atin na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kumita talaga, hindi natin inaasahan yung mga pagkakataon na tayo ay naririto. At kung mapapansin po natin ang ating pong pagpupuri sa Kanya, kung iisipin natin parang ang tagal-tagal na ng kanta na ito. Pero kung iisipin natin mga kapatid, totoo naman talaga na kayo buti-buti ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, inayang ko na panandalian tayong pumigil, manalangin sa Panginoon, damahin ang Kanyang presensya, ang kabutihan. Father God, once again, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon. Muli, tunay na napakabuti mo. Salamat, Lord, sa lahat ng ipinangako mo. Nung simula pa lang kami ay nakakilala hanggang sa mga oras ng Panginoon. Hindi namin ma-imagine, Lord, na narito kami ngayon. Alam namin, Lord, na hindi namin ito kaya. Hindi namin ito nagawa ng aming sariling kakayanan lang, Panginoon. It's all because of you. It's all because of you, Lord God. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, bigyan mo ulit kami, Lord, ng chance na papurihan ka, pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo sa amin, sa aming mga sarili, sa aming mga pamilya, sa mga taong nakapaligid sa amin. Salamat, Lord, sa mga binago mo sa aming buhay. Binigyan mo kami, Lord, ng chance na makapag-serve sa iyo, makapag-puri sa iyo, Lord, may share ang iyong salita. Tunay na walang hanggan, Panginoon, ang iyong grasya sa aming buhay. Once again, Lord, salamat sa iyo, pangako na patuloy mong tinutupad sa amin. Hallelujah. Tayo po umawit sa Panginoon. Sa
iba na yung katabi natin ngayon. So, minsan pa, welcome po sa ating mga kapatid na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Amen! At dahil po dyan, tayo ay magpupuri once again sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
para sa Panginoon. Sing sa umaga,
Ayan po at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Yan, good morning. So, ganoon din po sa ating mga online viewers na nanonood po sa mga oras na ito. At minsan pa isang malaking pagpapala na tayo po ay umabot na po muli sa huling buwan ng taong 2024. So, tayo po ay nasa unang araw na po ng December. So, sabi nga po, ramdam na nga daw po ang Kapaskuhan. Pero sa mga Kristiyano, so, always naman po na every day, every week, every month, yung pag-ibig at pagmamahal po, provision ng Panginoon ay patuloy po nating nararanasan. At ayan po, at may ilan po na nakalista po dito na magbabalik po ng kanilang pasasalamat sa ating Panginoon. So, una po, tawagin na po natin ang isa sa ating mga birthday celebrant. Tawagin na po natin, Sister Madel Bonis. Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Ang dami kong ipagpapasalamat sa Lord. Yun, maraming salamat sa Lord sa buhay na binigay niya. Kumbaga, napakasarap mabuhay na nagsuserve ka sa Panginoon. Salamat sa opportunity every day na ginagawa niyang makabuluhan. Ang sarap mag-reflect pag birthday mo, pagkasama mo ang Lord. Kasi alam mong every gising is a blessing. And nagpapasalamat ako na tinawag ako ng Lord na yung buhay ko naging makabuluhan siya because yun, yung purpose na serve. And sa opportunity na lahat ng mga ginagawa ko, nakakatulong sa Lord, yung mga gift na akala ko kalat lang. Pero salamat sa Lord na nag-e-enjoy ako. Salamat din na binigyan ako ng makakasama ko dun sa ministry ko. And I'm so blessed na binigyan ako ng family na talagang ang dami-dami kong family. Yung family ko, sina mama, daddy, si Jay. Tapos yung family ko pa, mga biyenan ko, napaka-bless ko sa part ng mga in-laws ko. Salamat sa Lord. And salamat din sa Eljor family ko na talagang ang saya-sayang mabuhay kapag kasama mo ang Panginoon. So all glory to God. Sana bigyan niya pa ako ng another year. Bigyan niya ulit ako ng opportunity na makapag-serve pa sa Kanya. Kalakasan. Yun. Maraming salamat sa Panginoon. Yan po, maraming salamat po. So, sabi nga po, it is a blessing po talaga na makita po natin na hindi lang po tayo na nakakilala sa Lord yung naglilingkod at nandito po sa church, bagkus kasama po natin yung ating buong pamilya, no? So, yun po. And next po na bibigay din po ng kanyang pasasalamat sa ating Panginoon. So, tawagin na po natin, Sister Jamie Umali. Magandang umaga po. Surprise po pala to. Ayan. So maraming salamat po sa Panginoon dahil napakabuti po niya na mula po January hanggang ngayong December po, nandito pa po tayo. Napakalaking blessing po noon. Bagamat merong ilan po sa family po natin na lumisan, pero salamat po sa Panginoon dahil yung lakas mula January hanggang ngayon. Though hindi pa naman po talaga patapos na patapos, pero salamat po sa Lord dahil yung strength po ay patuloy na nasusustain. Yung mga katabi po natin dito mula January hanggang ngayon, ayan pa rin po sila, mas lalong gumaganda, gumagwapo. Parang ayaw tanggapin niya po. Parang ayaw tanggapin. Pero salamat po sa Lord sa ginagawa po ng Panginoon sa ating pong buhay. Kasi sa totoo lang po, ito pong November, sabi ko nga po, patapos na po yung taon, pero talaga pong ang Lord ay gumagawa po ng iba't ibang mga pamamaraan sa buhay natin. Na kahit po, minsan, nawawalan po tayo ng pag-asa, nawawalan po tayo ng hope sa Panginoon. Pero alam niyo po yung one thing na pinakita sa akin ng Lord this November is to trust the process po talaga. Na yung pag-asa natin ay ibigay natin sa Panginoon kasi
kapag po tayo yung nagpumilit na mag-control sa buhay natin, wala po talaga tayong patutunguhan. Bagamat po, may mga plano, meron po tayong mga bagay po na pinaghahandaan para sa ating pong sarili, sa ating pong pamilya, para sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi kumikilos po siya sa family po namin po palagi. Na alam niyo po yun mga kapatid, na ang isa sa pinagpapasalamat ko, kahit po kami po ay, sa amin po buong pamilya, dumaan kami sa mga problema at pagsubok. Pero alam niyo po yun, doon po kami pinagginawang closer together po ng Lord, na alam niyo po yun yung masasabi mong yung family mo ay yung greatest haven mo talaga, comfort place mo talaga po sa buong buhay mo. At salamat din po sa Panginoon na bagamat hindi po tayo faithful, ako po sa Lord, pero yung faithfulness ng Panginoon ay palagi pong nasa sa atin. Kaya po, ang buhay ko po talaga, sabi ko po, Lord, gamitin mo pa po ako. At salamat po sa patuloy sa mga nananalangin po para sa akin. At sa darating po na aking pong kaarawan, ako po ay madadagdagan na po ng edad. Salamat po sa Panginoon dahil siya po yung nagsusustain po talaga sa araw-araw po sa buhay natin. Though we don't deserve it po, ang Lord po talaga ay deserve ng papuri at pasasalamat because He is good, faithful, and merciful po sa Panginoon. Salamat po, yun lang po. Thank you po. Ayan po, maraming salamat, Sister Jamie. Isa din po siya sa mag-blow out po sa atin sa Thanksgiving. Ayan. Ayan po, at susunod naman po na magbabalik. So last but not the least, so tawagin na po natin si Brother Andre Cabajo. Yan, good morning po. Ako rin po nagpapasalamat dahil ayan po, mga kaisang taon na naman ako sa buhay ko. Ano na po ako, mag-legal age na po. And kapasalamat po ako sa Lord dahil patapos na rin po yung second sem namin, onting research na lang, pati onting test. Pasalamat din po ako sa Lord sa kagalingan po sa akin kasi nung isang araw po talaga ako nilalagnat hanggang ngayon. Ayun po. At least hindi naman po siya ganun kalala na kapag gagawa ko ng mga activities na dapat kong gawin. And yun lang po, sa kabutihan ng Lord sa araw-araw sa akin, sa school, and sa family ko po. Yun lang po. Ayan, maraming salamat, Brother Andre. So, marami pong celebrate po ng birthday at marami din po magpapakain. So magka-birthday po sila ni Brother Arnie. Kaya next Sunday po, singin ko may kainan po ulit. Ayan. So ako din po yung nagpapasalamat po sa ating Panginoon. So actually kakauwi ko lang po yesterday galing Mindoro. At nagpapasalamat po ako kasi alam niyo po yon, yung natapos po naming summit. Ito po talaga ay napaka-malaking step po para sa mga kabataan kasi magkakaroon po siya ng programa kung sa atin po meron po tayong stages of growth. So kung sa youth po, meron din pong stages of growth. So discipleship pa rin po siya. So para kahit po yung mga simpleng kabataan po, sila din po yung makapag-disciple sa kanilang mga school. And iyon, nagkapasalamat po ako sa patuloy na provision at protection. At sabi ko nga po nung flight namin po nung Huwebes, so first time ko lang po nakaranas ng ganong turbulence at patagilid po yung pababa ng eroplano sa runway. So actually, alam niyo po yun, kahit na nagto-turbulence po ng ganon, so doon niyo po malalaman kung gano'n ka tibay yung iyong faith. Kasi tahimik po kami lahat doon kahit na yung pilot po ay hindi po nagsasalita. Tingin ko naman confident naman po siya at alam niya yung ginagawa niya. So pagbaba nga po namin sa San Jose, so ang lakas po talaga ng hangin. So akala ko po baka mayroon lang problem dun sa eroplano, pero pagbaba namin doon, malakas talaga yung hangin. Pero sabi nga po ng aking pinsan, the day before, parang days before, so malakas daw po talaga yung amihan nung time na yon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. So naging safe naman po
Then yung biyahe din po namin kahapon, so dapat 1 hour 20 minutes. So earlier dumating pa po kami ng less than 25 minutes dun sa official na oras. So ang bilis po talaga. At ayun po, wala naman po naging problema hanggang sa makauwi ng Cavite. Nagulat nga po ako, ang init po dito sa Cavite, pero sa Manila po is umuulan. So kaya ayun po, nagpasalamat ako sa Panginoon at kasama din po ako sa mag-celebrate ng aking kaarawan din po sa sa buwan na ito. Kaya, ayun po, siguro meron din po sigurong pakain din po noon. So, sana nandito po kayo. Ayan. So, ayun po. At tayo po ay dadako na po sa susunod na part po ng ating gawain. Yun po ang pagbibigay. So, basahin ko po sa inyo sa Corinthians. Yan. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7, just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, and in complete earnest, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving. So dapat mga kapatid, bilang Kristiyano, hindi lang po tayo lumalalim sa ating pananampalataya, binabago sa ating pagsasalita, sa ating kaalaman sa ating Panginoon at ganoon din po sa ating spiritual. So dapat din po mag-excel din daw po tayo sa ating pagkakaloob at pagbibigay. So ito po ay isang reminder po sa atin na kung gaano po ka-generous ang ating Panginoon at tayo po hindi niya pinagkukulang, tayo po na nagbibigay ay nag-a-acknowledge na ang bawat isa ay pinagpala. Amen po ba? Amen. Sabi nga po, tayo po na magkakaloob, it is a reminder na ang bawat isa po sa atin ay talagang pinagpapala at pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, nanyahan ko po ang bawat isa na tayo po tumayo at magkaloob po sa ating Panginoon. Namin at sinasamba sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw, sa buhay po namin, sa panibagong pagkakataon na kami po'y makakapagkaloob po para sa inyo. Lord, patuloy na pagpalain niyo po ang halagang ito, patuloy na magamit at Lord, sa ikauunlad ng inyo pong ministeryo sa lupa, marami pa pong mga kaluluwa ang maabot sa pamamagitan po nito, masuportahan, Panginoon, ang mga churches at ganun din po ang inyong pong mga manggagawa na inyo pong ginagamit upang ma-share ang inyo pong gospel. Panginoon, sa mga taong maghawak po nito, patuloy, Lord God, ang inyong pong coverance at pagpapala ay sumakanila din po, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. At bago po tayo dumako sa susunod na part po ng ating gawain, so i-acknowledge po muna natin. So meron po tayong first timer. So pag tinawag ko lang po kayo, so tayo lang po kayo para kayo po ay ating ma-acknowledge dito sa simbahan.
So tawagin po natin si Sister Hosa Orlain. So good morning po. So siya po ay invite po ni Sister Ellen. Ayan, so welcome po to Lord Jesus Our Rock Global Ministries Incorporated. So hopefully hindi po ito yung huli, bagkus ito po yung simula po at ikaw po ay aming makasama din po at maka-fellowship dito po sa aming bahay panambahan. And ayun po mga kapatid, dahil tayo po ay nasa first Sunday of the month, so kinaugalian na po natin na ang unang Sunday po na ito ay may commemorate po natin. So bilang pag-alala po sa ginawa po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So magkakaroon po tayo ng breaking of the bread. So ayun po mga kapatid, isang paalala lang po. So kung tayo po ay first timer at hindi pa po natin nauunawaan ang kahalagahan ng gawain ito, so pwede po tayong I advise po na hindi po muna tayo mag-partake at kung maintindihan na po natin sa susunod po, so pwede na po tayong sumama po sa ganitong klase ng gawain. So ito po isang paalala lang po. Sabi nga po dito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon na parang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo at ang ilan na may namatay na, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. At ayun po, so habang dinidistribute po ng ating mga ushers, ng mga kapatid, so tayo po pwede na pong tumayo. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at nang ibinigay ko naman sa inyo nung gawin siya itatalo. Ang
Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Mga kapatid, taas po natin ang ating tinapay sa mga ito. Nagpasalamat at pinagpirapirso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa pag-alala po namin, Panginoon, sa ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo. Lord, sa inyo pong katawan na binayubay sa krus, sa lahat ng hirap, Panginoon, na inyo pong tinanggap, sa buhay na in-offer niyo po para sa amin. Maraming salamat po. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, alam mo namin hindi kami karapat-dapat. Marami kami mga pagkukulang sa inyo. Pero Lord, dahil sa inyong walang hanggang pag-ibig para sa amin, kami po inyo po tinubos, Lord God. Ibinigay ang mga bagay na hindi namin kayang ipagkaloob. Pero Lord, dahil po sa inyo, kami po ay naririto, buhay at malakas. Panginoon, maraming salamat. Kainin po natin. Matapos maghapunan, lumangkot din siya ng kopa. Itaas po natin ang ating grape juice. Sisimbolong dugo po ng ating Panginoon. At sinabi, ito ang kopa ng bagong tipan. Pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pong dugo na tumiis sa krus ng Kalbaryo. Sa bawat latay na inyong pong tinanggap, kami po ay nagkaroon ng kagalingan. At sa inyong pong dugo na patuloy na nagwawash over sa akin. Dahil tunay, sabi sa inyong salita, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Ginagamit niyo po ito bilang pang-cleanse, Lord God, sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga transgression, sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Maraming salamat. Hindi namin kayang pantayan, Lord God. Kahit ibigay namin ang aming buhay, kulang pa rin po ito bilang pasasalamat para sa inyo. Sa kamatayan, Lord God, na nakaabang para sa amin, sa kahatulan. Pero dahil po sa inyo pong pagmamahal, na ibigay niyo po ang nararapat para sa amin. Lord, sa pagtanggap po namin sa inyo at sa pag-alala po sa amin sa inyo, kami po ay pinagkalooban niyo po ng kapatawaran at binigyan ng buhay na walang hanggan. Inumin po natin ang sapagkat tuwing kakainin niyo ang tinapay at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik.
Yung ating paningin, yan, ano pong nakikita nyo? Napakaganda na po, no? Pasalamatan po natin si Lord, palakpakan natin yung mga kapatid natin na nagbigay ng oras, nagbigay ng talento para po yung church natin is maging maganda. At mamaya po, pakitingnan kung may pangalan po kayo dyan, ha? Pag wala, magreklamo po kayo sa pulis. Ayun. So, yun, bago po ako magsimula, nagpapasalamat po ako sa Diyos doon po sa karagdagang taon na ibinigay niya po sa akin. At sabi ko nga po, nung time na birthday ko po, promise ko sa sarili ko na sabi ko, Lord, i-spend ko yung isang araw na to na, alam niyo po yun, yung magpahinga lang. Talagang pinatay ko po yung cellphone, hindi po ako nag-cellphone. Nung gabi na lang, nagpasalamat ako doon sa mga nagbumati. At ginawa ko po, after kong kumain, natulog po talaga ako. Napakasarap magpahinga, no? Na-miss ko yung time na, alam niyo po yun, ng mga bata tayo, pagkatapos kumain, sasabihin ng nanay, matulog nga kayo. Di ba po? Parang, ang sarap lang po na pagising mo, malakas ka na uli, na-refresh yung physical mo, na nagkaroon ka ng maayos na pag-iisip, di ba? Kasi minsan binobombard tayo ng mga problema sa buhay, pero salamat sa Diyos, sabi nga, may bago tayong tema, di ba po? At ako po yung mag-uumpisa. Ang tema natin is Promise Keeper, no? So, bago po tayong magsimula sa ating topic, no? Salamat sa Panginoon doon sa kabutihan niya, doon sa mga taong bumati, nagbigay ng regalo, di ba, nag-prepare, naghanda po sila. And then, nagpapasalamat din po ako kasi this coming December 8, no, i-advance namin yung Thanksgiving doon sa Santol. Salamat po sa Panginoon kasi paganda na ng paganda yung church po natin doon. Palakpakan po natin si Lord. Alam niyo po, pag may time kayo, pumunta po kayo doon. No, after ng fellowship natin sa hapon. So, punta po kayo doon pag may time po kayo. You are invited, no? Okay. So, yun po, bago tayo magsimula ng ating topic is, tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, thank you so much for the whole year na sinustain mo kami, nagdaan kami sa maraming mga pagsubok, and yet, nakita namin kung gaano kakatapat sa buhay namin. May mga panahon na kami ay nanghihina. May mga panahon na gusto naming bumigay, mawala. Pero Lord, salamat. Salamat sa biyaya at sa grasya na patuloy na binibigay mo sa amin. At ito, December na, and yet, we are strong. We are free from all kinds of sicknesses. Salamat po sa patuloy na pagkilos mo sa buhay namin. At sa umagang ito, dalangin ko na magministeryo kang muli sa amin. Hayaan mo, Lord, na habang kami ay lumalapit sa iyo, lumalim kami sa pananampalataya, mabago yung buhay namin, at patuloy namin paghawakan yung mga salita mo na nagbibigay sa amin ng pag-asa para kami magpatuloy sa takbuhin na ibinibigay mo sa amin. Tunay nga, Lord, that apart from you, we can do nothing. Pero by your grace, by your wounds, kami po ay pinagaling mo sa lahat po ng mga karamdaman. At salamat po sa presensya mo na patuloy na nararanasan namin sa buhay. Even your spirit na patuloy na nagpapalakas sa amin. Na yung pong selyo ng kaligtasan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Inintrust namin sa iyong gawain ito. At patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Ibukas mo ang aming puso, ang aming isipan, nawa mag-penetrate yung salita mong ito, maging tabak ito na tatarak sa puso ng bawat isa. At sa pamamagitan nito, Lord, mabago yung aming buhay, mabago yung perspective ng buhay namin, Panginoon. How we look at things, mabago, Panginoon, because we have a God who overcomes the world. Thank you, Jesus. We entrust to you everything in Jesus' name. Amen and amen. So, ayun po. Salamat po sa Panginoon, and buksan po natin ang ating Biblia, kung meron po kayo, sa Deuteronomy chapter 7, verse 9.
Okay, so sabi po dyan, Deuteronomy chapter 7 verse 9, no? Basahin ko po sa NIV. Know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generation of those who love him and keep his command. So, ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. So, sa buhay po natin, no, na-experience na po ba natin na pinangakuan tayo tapos hindi po tinupad yung pangako sa atin? How often, gaano kadalas po yung mga tao na po sa atin pero hindi nila tinutupad? Okay, pangalawang tanong po. Tayo po as a human, ilang beses po tayong nangangako sa kapwa natin na hindi po natin tinutupad? Ano? Kasi vice versa lang po yan eh. Di ba po? Pero natetest natin, even doon sa mga simple na pamamaraan, natetest natin yung isang tao kung siya ba ay faithful doon sa kanyang pangako. Unang-una na po sa oras, no? Hello, siguro mga guilty tayo, no? Pagdating sa oras, no? Minsan sasabihin natin, kita 3 o'clock ng hapon. Pero sometimes, alam nyo po, ang haba na ng liig mo, no? Kakahintay, naging giraffe na yung ulo natin sa kakatingin. Minsan, nabilang na natin lahat ng tao na dumadaan, naka 1,000 ka na, wala pang dumadating. Hello? Totoo po ba? Pero wala po dito noon, ano? Nasa labas. Alam ko, nasa labas yun eh. No? Minsan, nabilang na natin lahat, wala pa talaga eh. Minsan, inisip natin, siguro, yung actually, conclusion to eh. Know therefore that the Lord your God is God. Okay. So, makita po natin dyan na nakabold po pangalan na God. Di ba po? Kapag nakakita po tayo niyan, ibig sabihin, totoong Diyos. Kasi pag small letters, ang ibig pong sabihin noon, Diyos-Diyosan yon. Pero pag binold dyan o kinaps lock, pag sa computer, caps lock yun, binobold. Ibig pong sabihin yan, totoong Diyos. Kapag totoong Diyos ang nangako sa atin, sabi diyan sa baba, He is faithful. Tapat po siya sa kanyang pangako. And ang nakakatuwa pa, sabing ganon, keeping His covenant of love to 1,000 generation. No? Grabe ang Panginoon na sinasamba natin. Alam natin na ang Diyos nating sinasamba ay ganun po katapat sa buhay natin. Na even though hindi tayo tapat sa Diyos, even though may mga pagkakamali tayo, nagfi-field tayo doon sa mga inuutos ng Panginoon, pero ang Diyos po nananatiling tapat. Hindi po siya nababago ng ugali natin. Hindi po siya nababago. And sabi nga ganon, sino ba itong Diyos na to? Siya po yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, and ni Jacob. Siya lang naman po yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. And He knows everything about you, about me. Lahat po na pinagdadaanan, maaaring bawat isa sa atin, meron pong pinagdadaanan. Hello? Maaring lahat po sa atin merong pinagdadaanan. Maganda man o parang sa tingin natin ay pangit, lahat ng yan alam ng Diyos. Because He is an all-knowing God. No? That even yung ating iniisip, yung ating puso, yung laman ng puso natin sa ngayon, alam ng Diyos kung ano ang laman. Siya yung lumikha sa bawat isa sa atin. He is beginning and the end. The Alpha and Omega. Walang katapusan yung Diyos na sinasamba natin. Pero minsan, kapag tayo po ay nakafocus doon sa mga nangyayari sa atin na pangit, nakakalimutan natin na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na tapat. Minsan pinanghihinaan tayo, no? Sabi dito, He is a sovereign God.
na yung lahat ng kanyang desisyon, lahat ng kanyang ginagawa, walang sino mang pwedeng humadlang. He is the most powerful God na meron po tayo. Kaya every time na meron pong nangyayari sa atin, alam natin na merong Diyos na nagmamahal sa atin. Ano man yung pinagdadaanan natin, tanggap ng Diyos. Naghihintay lang siya na lumapit tayo sa Kanya para maranasan po natin yung Kanyang pagkalinga. Ano pa po? He remember His promises to 1,000 generation. Tayo po, madali tayo makalimot, no? Lalo na kapag pinagpapala po tayo, nakakalimot kaagad tayo sa Diyos. Hello! Ang bilis nating makalimot. Pag nag-pray tayo, tapos sinagot ng Lord yung prayer natin, ang bilis po nating makalimot. Pero ang Diyos, never na makalimutan ka. Minsan, nararamdaman natin parang mag-isa tayo. No? Nire-remind tayo ni Satan, binubombard yung isip natin ng mga salita na mga nega. Ayan, mag-isa ka lang. Pero sa totoo lang, meron tayong Diyos na kasama. Hindi tayo nag-iisa. Ano man yung pinagdadaanan mo na siguro napakabigat yung pinagdadaanan ng iba sa atin, no? Iba't iba yung pinagdadaanan natin, pero eto lang, isang comforting words. Kitang-kita ng Panginoon yung pinagdadaanan mo. At alam ni Lord kung kailan ibibigay yung pangako na yan sa'yo. Ilang pangako na po ba ang na-receive natin sa Panginoon? Ilang pangako po yung pinangahawakan natin sa Diyos? Actually po, kapag tiningnan po natin yung Old Testament, down sa New Testament, meron po tayong over 3,000 na pangako. At bawat sitwasyon na nangyayari po sa buhay natin, merong isang pangako si Lord na pwede mong panghawakan. Sa over 3,000 na pangako ni Lord na yan, ilan po yung memorize natin? Ilan po? Baka po 10 years na tayo sa church, yung John 3:16 pa rin ang memorize natin. Hello! Dapat po nag-aano tayo, na-upgrade po tayo, tumataas habang lumalakad tayo sa Panginoon, habang tumatagal tayo sa Lord. Dapat matapos natin yung 3,000 na yun. Ano ba yun yung sinasabi ni sister na 3,000 na yan na pangako ng Diyos? Di ba po? So ganun po kabuti ang Diyos. Lagi siyang nagbibigay ng pangako para dumating man yung time na meron tayong nararanasan at sa tingin natin, hindi natin kakayanin. Merong isang Diyos na nangako sa atin, na tapat, natutuparin niya sa tamang panahon niya. It's not our time, but His time. In His time. Amen? Amen. So, sabi nga po dyan, ng isang, sabi dyan, God is not a man, so He does not lie. Hindi nga siya tao eh. Kaya hindi siya po nagsisinungaling. He is not human, so He does not change His mind. Kapag si Lord po ay mahal ka, hindi po yan nagdadalawang isip na bahalin ka. Kahit ano yung ginagawa natin, nandoon pa rin yung pagpapatawad ng Panginoon. Nandoon pa rin yung pagmamahal ng Diyos. Hindi po siya nagsasawa. Hindi po siya bumibigay na katulad natin. Katulad nung katabi mo. Bumibigay minsan. Sinusukuan tayo, pero ang Diyos, hindi po sinusukuan tayo. Amen? Sabi dyan, has He ever spoken and failed to act? Wala po siyang sinabi na hindi po niya ginawa. Meron pong palabra di honor si God. Kapag sinabi niya, it will come to pass. Has He ever promised and not carried it through? Kaya alam niyo po, very encouraging talaga yung, sabi ko napakaganda nung tema natin sa taong December. Kasi ang dami-daming mga pangako si Lord sa atin. So ano po yung proof na si Lord talaga is a promise keeper? So meron po akong kinuha dyan na nagpapatunay na ang pangako pag si Lord ay nangako, talagang tinutupad niya. So buksan po natin ang Joshua chapter 21 verse 45. Sabi dyan ni Joshua,
Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. So kahit isa na pangako ni Lord sa Israel, lahat po yon nagkaroon po ng fulfillment. And then, everyone, sabi nga ganon, everyone was fulfilled. Walang nasira. Walang hindi natupad. Lahat po. And then, sabi po ni Solomon sa 1 Kings, chapter 8, verse 56, ano po ang sabi niya dyan? Ni King Solomon? Wala pa ba? 1 King. Ayan. Sabi dyan ni Solomon, ang nagsasalita po dyan si King Solomon, nung time po na nagnanalangin po siya, sabi niya ganon, "Praise be to the Lord who has given rest to His people, Israel, just as He promised. Not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses." Di ba po? Dalawa na po yung nagpapatunay na lahat po ng ipinangako ng Lord at hanggang sa ngayon, yung pangako na yon ng Panginoon sa mga propeta dati, hanggang sa ngayon, tinatamasa po natin. Kasi tayo po yung seed ni Abraham, no? Tinatamasa po natin. So ano po ang sabi dyan? Ano ang dapat nating gawin? Ang sabi po ng tema natin sa Hebreo 10:23, "Let us hold unwaveringly to those we profess, for He who promised is faithful." So sa ibang sa ibang translation po is hold tightly. Panghawakan daw po natin ng maigi yung salita ng Diyos. Keep on declaring yung pangako ng Panginoon kasi yung si Lord ay faithful sa kanyang pangako. Kaya kung meron po tayong dapat i-declare sa family natin, sa mga kaibigan natin, i-declare po natin yung Word of God. Na instead na mag-declare tayo ng mga curses, let us help yung mga tao, especially kapag sila po ay nandoon sa point na parang bibigay na, i-declare po natin sa kanila yung pangako ng Diyos. No? Kasi very powerful po. Alam niyo po yung declaration, kapag ina-utter po natin yung salita ng Diyos, napaka-powerful po yan. And mangyayari po yan. Minsan, ang dinideclare po natin sa ating mga anak is mga nega. Huwag mo niyo pong hayaan na nega po yung ma-declare po natin sa ating mga anak, sa ating mga loved ones. But instead, i-declare po natin is yung pangako po ng Panginoon. So, gumawa po ako ng tatlong bagay na pangako. Sa 3,000 na yon na pangako ni Lord, kumuha po ako ng 3 na example lang po. So, letter A po, sabi sa Isaiah 7:14, ito po yung prophecy po ni Isaiah patungkol po kay Jesus. No? Ang sabi po doon sa Isaiah 7 verse 14, "Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel." So, through Prophet Isaiah po, binigyan niya ng prophecy si Isaiah na, ayun, magkakaroon daw nga po ng virgin na magko-conceive ng baby, at iyon po ay na-fulfilled doon po sa Matthew chapter 1, sa Matthew chapter 1 verse 23. So, ano pang ibig sabihin ng sabi diyan? "The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel." Na ang ibig sabihin po, which means God with us. So, yan po ay nagkaroon ng fulfillment. Ang tagal po ng panahon, pero sa time natin sa ngayon, during the time of New Testament, sa grasya ng Panginoon, na-fulfilled po yan. At kaya po, meron tayong mga decoration na to dahil po
sa kapanganakan ni Jesus. At pag binasa niyo po yung Matthew na yan, sa 1, no, sa taas noon, makikita niyo po doon na kinakausap ng angel si Joseph. No? Kasi ikakasal na po sila that time ni Joseph. At nung time po na yon, kapag ang babae po ay kinasal na, buntis na, kahihiyan po yon. Ang parusa po doon ay binabato hanggang sa mamatay. Unlike today, di ba may kanta po tayo, here comes the bride, 3 months inside. It's natural. Natural po. Minsan may mga anak na nga, minsan may anak na nagpapakasal. Pero dati po talaga, hindi po pwede yung ganon. Kapag na-detect ng lalaki na meron buntis na or meron siyang experience, ano yung kahihiyan yon sa boy? So binabato siya hanggang sa mamatay. Yun po yung parusa. Kaya itong si Joseph, gusto niya nang hiwalayan. Unti-unti, nagbabalak na siya na hiwalayan na itong si Mary. Pero nung gabing yon, kinausap siya nung angel. Sabi niya, huwag kang matakot. Ang dinadala niya is gawa ng Holy Spirit. Sabi niya, at kapag yan ay nanganak, pangalanan mong Jesus Christ. At siya po yung magliligtas sa kasalanan nung nakakarami. Kasama po tayo doon. And praise be to God, kaya tayo ngayon ay nandoon po sa atin yung courage na nawala sa atin yung takot that even yung death, nawala sa atin, no? Dati, pagka sinabi, ay, mamamatay, knock on wood. Diba? Hello, sino po nagaganon dati? Kapag na mamamatay, knock on wood, kasi takot na takot. Pero tayo ngayon po, nung time po na tayo po ay nakatanggap sa Panginoon, na-receive natin yung kaligtasan, wala na po yung takot sa kamatayan. Bakit po? Kasi kahit nandito tayo, mamatay tayo, kasama natin si Lord. He is Emmanuel. God is with us. Amen. Now, kung kasama natin si Lord, dapat ang aura natin, hindi tayo mukhang nalugi. Yan. Pakitingnan ang mga katabi nyo. Mukha bang nalugi? Ayan. Uy, very powerful yung God na kasama natin. Tapos parang nalugi kayo ng 10 taon. Hello! Dapat nandoon yung victory sa atin. Every day nandoon yung victory. Hindi po tayo talunan. May kasama tayong Diyos. He is very powerful. And ang nakakatuwa po, kahit tayo kuhanin ni Lord sa oras na to, iyan na po yung fulfillment. Makikita na natin si Lord. Sino pong gusto nang makita si Lord? Are you excited? Yay! Diba? Nakakatuwa po, no? Na nawala po yung fear sa atin. Sabi nga gano'n ng Bible, if God is with you, who can be against you? Kung si Jesus nasa sa iyo, sino po ang pwedeng lumaban sa iyo? Di ba po, wala. Kayang-kaya ni Lord. Alam niyo po yung mga problema na pinaparating sa atin, kayang-kaya ni Lord solusyonan. Amen ba? Kaya wag tayong malungkot, ngiti tayo. Maganda po, alam niyo po, napakaganda tingnan dito na nakangiti po kayo. Yan. Diba? So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Dahil po kay Jesus, yung dapat na kasalanan na tayo po ang nagbata, kinuha po ni Jesus Christ. Doon sa krus, nung time na yon, nung si Jesus ay namatay, tuwang-tuwa po yung si Satan po. Kasi sabi ni Satan, victory na ako. Nandun ako sa victory, namatay na yung tagapagligtas. Pero hindi niya po alam na iyon pa lang pala yung start. Alam yon, start na siya po pala ay magiging talunan. Amen ba? Kasi even death, pinasuko ng Panginoon. Siya lang po ang nag-iisang Diyos na nabuhay. Pag tinignan niyo po sa lahat ng relihiyon, si Jesus Christ lang po ang namatay na nabuhay. Amen ba?
marami po sinasamba nila patay. Pero sabi nga ni Jesus sa kanyang salita, siya po yung Diyos sa mga buhay. At hindi po siya Diyos sa mga patay. Hello? Ayan, pakitingnan po yung katabi nyo. Malamig ngayon. Baka akala ko nag-rapture na. Wala na kayo dyan. Hello? Hindi. Maganda naman pala. Okay. So sabi nga dito, that is why there is Christmas because of Jesus' birth. If God is with us, who can be against us? Kaya po alam nyo, minsan po nakakalungkot lang kasi yung mundo natin na kinalalagyan, kapag nagki-Christmas po, ang nilalagay na lang, Merry Xmas. More on material things. Pero hindi nila naiintindihan na ang totoong reason bakit meron tayong celebrate na Christmas, it is because of Jesus Christ. Amen? Kaya pag naglagay po kayo ng Merry Christmas dapat. Kasi Christ, kapanganakan po ni Jesus, although po, pag tiningnan po natin sa mga theology, no, sa theologians, pinag-aawayan po nila yan eh. Kasi wala pong exact na date or time kung kailan po ipinanganak si Lord. Kahit basahin niyo po yung buong Biblia, wala pong nakalagay dyan na si Lord ay pinanganak sa December 25. Actually, merong mga theologians po, ang iniisip po nila, dahil merong mga shepherd, kinakalculate po nila na ang kapanganakan daw ni Jesus is summer. Kasi nasa labas yung mga shepherd. Kasi pag taglamig, yung mga shepherd, syempre nilalamig yan, nasa loob sila. Pero ano pa man, kahit ano pa mang buwan ipinanganak si Jesus, ang mahalaga, nakalista po sa Bible na siya po ay ipinanganak. Iyon po ang, di ba? Ang mahalaga po sa atin, isineselebrate natin, kahit ano pa man buwan yan, ang mahalaga, nakalista po dito na meron talagang Jesus na tagapagligtas. At dahil po sa Kanya, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise be to God. Hello. Yan. So, praise be to God, no? Kaya napakabuti ng Panginoon na sabi ko nga dati, ang dami-daming tinuturo sa akin ng mama ko kasi ano siya, yung nasa simbahan lagi. Pero nung time po na nakakilala ako sa Lord, talagang sabi ko, ito talaga yung truth, no? Ito talaga yung katotohanan eh. Kaya nung una parang hesitant pa ako na mag-share ng gospel sa family ko. Pero nung time na, alam mo yun, paunti-unti naiintindihan natin yung Bible. Yung mga pinapaniwalaan kasi nung dati ng mga parents natin is wala namang mga basihan. Pero ngayon, nung binuksan ni Lord yung ating mata, yung ating kaisipan, nagkaroon tayo ng wisdom na ito po talaga yung totoo, no? Kaya, ayun, tayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos dahil po kay Jesus. Dapat yung kasalanan, no? Tayo po yung naghahandog ng hayop, no? Pero dahil po kay Jesus, sabi ng Hebreo, once and for all, yung offering na yon, nung kamatayan ni Jesus, enough na yon para mabayaran po yung ating mga kasalanan. Kaya napakabuti ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord doon. Yan. So, pangalawa po, sabi ko nga napakaraming pangako pero 3 lang po yung kinuha ko. Ang pangalawa po is, sabing ganun doon, I will pour out my spirit. Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Ayan. Ephesians 13. Ayan. Basahin natin dito sa ano. Sabi niya, and you also will included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Alam mo po, yung di ba po nung time na tinanggap natin si Jesus, yung Holy Spirit po nanahan sa atin. At yun po pala yung selyo. Palatandaan po pala yan. Kaya pala, every time na tinitingnan tayo ni Diyos, ay ni Jesus, ni God, no? Na God the Father, nakikita niya si Jesus sa bawat isa sa atin. And then, yung favor niya, na-experience natin. Kasi bakit? Hindi niya nakikita
yung ginagawa nating kasalanan. Kasi bayad na. Ano po ang gagawin ng banal na Espiritu sa atin? Siya po yung magtuturo sa atin ng daan patungo kay Kristo. Siya po yung magbibigay ng wisdom. Kaya ako nga po na-amaze ako kasi every time po na tumatayo ako dito, alam ko hindi ako Kasi talaga pong yung nature ko, napakamahiyain ko po. No? Yun po talaga yung nature ko. Pero alam nyo po, yung courage na binibigay sa akin ni Lord, na hindi naman talaga, gagamitin niya lang talaga akong instrument. Pero alam nyo po, yung wisdom na binibigay ng Lord sa akin, iyon po yung nagmamanifest sa atin. Kaya pag tayo mo dito, ang daming wisdom pumapasok po sa isip natin. Minsan nababago yung ginawa natin na word. No? Naglalagay tayo, nababago po Kasi depende po sa leading ng Holy Spirit. O kumukuti-kuti-tap na po. Hello. Huwag tayong makiayon sa Christmas, ha? Dapat, the more na lumalamig, umiinit po yung pagmamahal natin sa Diyos. Amen ba? Amen. Palakasin po natin. At huwag natin kalimutan na yung banal na Espiritu, iyan po yung seal. Na? Iyan po yung tatak sa bawat isa sa atin ng Diyos. Na tayo ay niligtas ng Panginoon. Yan. Doon pa lang sa tatak na yan, makikita na, ito yung anak ko to Tumanggap ito sa akin. Kaya instead na makita ni Lord yung masama na ginagawa natin, nakikita ni Lord yung righteousness ni Jesus Christ. Kasi kung titingnan na talaga bawat isa sa atin without Jesus Christ, talagang bagsak po talaga tayo. No, lahat po talaga tayo makasalanan po. Maaring gumagawa tayo ng mabuti pero hindi alam ng bawat isa sa atin yung ano ba yung motibo natin. Ano ba yung nasa isip natin, di ba po? Pero ang Diyos lahat po ay alam. Kaya wala tayong maitatago sa Panginoon. Salamat na lang sa Panginoong Jesus. Meron tayong righteousness. Kaya from glory to glory, sabi ng Bible, we are being changed. Tayo po ay nababago. Totoo kaya na nababago? Tingnan mo nga yung katabi mo. Naku, parang magkamukha na kayo Joke. Ayun. So pangatlo po, sabi dito, ito napakaganda po ito. Every time na meron po ako mga pinagdadaanan, kasi normal naman talaga. Tayong mga tao po talaga, meron mga pinagdadaanan. Minsan nandun ka na sa point ng, Lord, ito ba talaga yung kalooban mo Diba? Pero alam nyo po, isa ito sa pinangahawakan kong pangako ng Diyos. Nasabi dito, I will come again. Yan. John chapter 14, verse 1 to 3. Yan. Sabi niyan, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Di ba po napakaganda, no? Isang Diyos na naghahanda ng lugar para sa atin. Minsan, sabi ko nga, kapag naglilingkod tayo sa Diyos, ang dami nating mga sakripisyo na ginagawa, no? Biruin mo, iiwanan mo yung sarili mong tahanan, wherein, iyon po yung pinaka-comfort zone